Sa ngayon naman, bas ating mga pinakahuling datos sa Visayas, sa Mindanao at nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin hanggang sa weekend, possible na meron tayong mga thunderstorms at rain showers. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa ating latest satellite images nga, makikita natin sa Visayas, sa Mindanao at nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin hanggang sa weekend, possible na meron tayong mga thunderstorms at rain showers. In particular na sa mahilagang bahagi ng Luzon at maaari pa rito magdala ng pag-ulan, particular na sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon, yung Cordillera, Cagayan Valley hanggang Aurora at Quezon. Samantala, sa nalabing bahagi ng ating bansa, sa Visayas, sa Mindanao at nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin, malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated rains dito sa Luzon, habang sa Visayas at Mindanao na meron tayong mga thunderstorms at rain showers. Dito naman sa Palawan at Kabisayaan, inaasahan natin ang mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Posibleng medyo mainit pa rin sa tanghali. Makikita natin dito sa Luzon ay malaki yung tsansa ng pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Quezon. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, kasama din yung Central Luzon, at gayon din sa may bahagi ng Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng Calabarzon, posibleng makaranas ng mga pag-ulan na epekto pa rin ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa Mimaropa at Bicol Region, posibleng sa mga susunod na araw ay maging maulap din yung kalangitan dahil inaasahan natin na maaaring makaapekto muli itong shear line. Dito naman sa Mindanao, mga pulupulo or isolated na mga pag-ulan, pagkid at pagkulog ang maaaring maranasan. Ito ay dulot ng mga localized thunderstorms. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Dito sa bahagi ng Visayas, itong Metro Cebu at Iloilo ay makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, habang malaki yung tsansa pagdating ng araw ng Huwebes sa Tacloban, dyan sa may Eastern Visayas, ay makakaapekto din yung shear line, kaya posible at malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan. Sa Kamaynilaan ay asahan pa rin ng mga isolated rains, habang sa Baguio at Legazpi, mas malaki yung tsansa ng pag-ulan sa Baguio, habang sa Legazpi, nakikita natin posibleng maging epekto ng shear line ay magiging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Sa bahagi naman ng Mindanao, makikita natin mga isolated rain showers and thunderstorms ang maaring maranasan. Yung long-term forecast natin dito sa Metro Davao ay posibleng makaapekto yung shear line pagdating naman ng weekends. At sa patuloy na epekto ng hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, kasama yung Cagayan, including Babuyan Island sa Isabela, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dito sa mga lugar na may pulahon, makikita natin na malaki yung tsansa ng maaalon na karagatan, kaya delikadong maglayag. Yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan mo ng pumalaot sa mga nabanggit na lugar. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!